Ohio. Stick ko lang yung almusal ko. Wala akong tagaluto. Lakas ng hangin. Tawag si Ate Joy. Namaya ko na ano yun. Kayla? Siguro pinaglaruan na naman. Asan na ako mangga dire? Kaupay ni Iyo. Anak ko na bukado, hay, nan iba ito. Hello, Ate Aurora Bang Asin, good morning. Ano to? Sa Colgate. Ano ko? Mami! Yes po? Wow! Ano tsura ni Tio? Sana all. Chicken and sura. Waray, sura mami. Bulad. Sura ni mami, bulad. Malamig sa labas. Hala, hindi nakita ni Kayla yung ano. Yung bigas sa ref. Ay, walang ulam. Kinuha ni Tio yung ulam ko. Laman ng ref namin, oh. Taran! Wala nang laman. Hindi ko na kasi ito binubuksan. Ay, binubuksan ko pa siya, pero hindi ko siya sinasaksak. Hindi ko siya pinapaandar. Kaya ganito yung ano niya. Ayan, oh, nangingitim yung dito niya. Tapos, ayun. Kasi kung malapit lang sa bahay, doon kay mama, papadala ko yun doon kay mama kasi hindi ko siya nagagamit dito. And then, alam niyo naman, kapag hindi magagamit, possible na masira yung refrigerator natin. Kasi hindi kami gumagamit ng ref dahil bukas naman yung freezer. Lang, guys. Hello po, good morning. Lang. May challenge ako eh. Ang dami namin cellphone dito pero puro sira. Ay nako. Buti nga kasi umaraw. Hala ba ako? Akit sana ako dun sa taas kila mama. Kaso, humiga pa ako. Maayong buntag, Ate Annabelle de Lucerna. Good morning. Mamaya maglilinis ako. Mamaya. Ito muna tayo sa kwarto ni Kayla. Ganda ng kwarto niya, guys. Para siya nagbo-boarding house dito sa bahay namin na walang bayad-bayad. Ganda ng kwarto niya, guys. Para siyang baby. Para siyang princess na
princess na low budget. Ganda ng kwarto niya, guys. Pinapinturahan niya to. Laisyo. May ano pa siya, may salamin pa siya. Kaya pala siya bumili ng sticker, kaya lalagay niya dito sa salamin niya. Para siyang bata. Magagalit yan siya. Magagalit yan siya pag nalaman. Magagalit siya pag nalaman niya nandito ako sa kwarto niya. May powder soap ilagay sa towel na merong water siya. Siya mong map dyan. Mawala yan, powder soap. Yun po yung ginagamit namin pag kami. Or linalagyan namin ng Zonrox. Kasi, ang na kaya ng tiles namin, madumi na siya. Kaya, nung may tuba pa, dito sila nagiinom. Minsan nagiinom sila sa sala. Tapos, diba yung tuba, nakakamansya yan. Good morning, Mai. Nakaalis na pala. Yes po, nakaalis naman yun, darling ko. Halati, may gandang kwarto. Yes, ang ganda ng kwarto ni Kayla, guys. Mas maganda pa yung kwarto niya kaysa sa akin. Kaya ayaw niya na lumipat ng room. Gusto niya dito sa taas kasi sabi niya, nakagastos na daw siya sa room niya. Natuloy ba sa Korea asawa mo? May hindi po sa Korea, Ate Caridad lockdown. Sa Japan po. Bumalik siya ng Japan after 7 years. Hello, Ate Ruth. Nandito ako sa room ni Kayla. Pag nalaman niya nandito ako, magagalit yun. Maglulumpasay yun. Night lang. Ay, hindi ko maano. Hello, good morning, Ate Maria Luz Nilimatan. Good morning, Mighty Mang TV. Ate Charito Charcos watching from Liluan City. Good morning. Ate Annabel Maying Buntag Dihamay. Ate Annabel de la Serna. Ate Beng, Luangko, good morning. Last morning, May, wag ka malungkot, May. Madali lang naman panahon, makauwi na din habi mo. Take care always. Yes po, Ate Lalibet Mante, Humawan. Mabilis lang naman yung 3 years, guys. Mabilis lang yan. At lalo na kung magpapakabisi ka. Tsaka kami ni husband, ako, and then si husband, nasanay na rin na, like, aalis ako, ilang days ako or weeks na bago umuwi dito sa bahay, tapos uwi lang ng 1 araw, 2 araw, babalik na naman ng city. Yung ganun, alam ko kasi na darating sa, wait lang, alam ko kasi na darating yung araw na maghihiwalay kami ni husband, hindi dahil, maghihiwalay kami dahil, hindi dahil, maghihiwalay kami kasi hindi na kami okay. Alam kasi namin dalawa na darating yung panahon na maghihiwalay kami dahil sa magtatrabaho siya, magtatrabaho ako. So, ginawa ko, sabi ko sa kanya, siguro mga 5 or 6 months before, kasi dapat yung alis na husband is April. April dapat siya, tentative. April, naging May, naging June, hanggang sa naging July. Sobrang daming nangyari bago nangyari yung pag-alis niya. Kasi ang dami namin pinagdaanan, ang daming utang dito, utang doon, left and right utang. Kasi gano'n naman talaga, hindi naman kami mayaman para hindi mangutang. So, normal lang yun. And salamat sa mga nagpapautang sa akin. Thank you so much po. Yan na. So, kikwento ko sa inyo, gusto ko akong ginagawa sa bahay. Wala, nag-aantay lang ako. May magpapakain sa akin. Magpapakainin ako ng mga kapatid ko. Pero nagsain na si Kayla. Naantay ko lang kung may magbibigay ng ulam sa akin kasi si Stephen nagluto ata ng ulam. Yung kapatid kong isa, hindi ko lang alam kung ano yung niluto niyang ulam. So, ayun. Hindi pa ako kumain, hindi pa ako nag-almusal. Fasting kasi ako, guys. Fasting muna ako ngayon. And then, last year, siguro nasabi ko sa inyo, nakwento ko sa inyo last year na nag-apply siya, tapos ganyan, bagsak. Ang dami naming resibo sa medical niya na bagsak. Minsan, sumasabit siya sa SGPT or GGT. Tapos, yung ano pa yung isa? Basta, 3 yun. Naggaganon. Minsan, okay na yung isa, tapos 2 na naman. Parang sabi ko, nakakapagod. Yun yung time na, kami, hindi pa ata last year Before pa si Kuya
na ospital, nag-ano na kami, wait lang guys, nagugutom ako. Ayan, ikwento ko sa inyo. Before pa si kuya na ospital, nag-apply na kami, and then nung nag-apply, nung ano ko sa kanya, parang ano ko sa kanya, uy, wala ka bang plano bumalik ng Japan, wala ka bang planong magtrabaho? Tas ayun, yung time na yun, parang hindi pa yung kanyang hindi pa buo yung decision niya na mag-abroad siya, parang nasa stage pa siya na napipilitan, ganun. 2023 ata eh. Yung parang hindi pa buo yung niya. So, hinayaan ko lang siya. Nung time na yun, ako pa yung nag-aano sa kanya na, uy, anong plano mo? Hindi pwede na, aasa lang tayo sa vlog, kasi yung vlog hindi siya stable job. Kumbaga, hindi permanente na may kikitain tayo sa vlog, and then lumihina na rin yung vlog. Nung panahon ng pandemic, masasabi ko na okay yung kitaan ng pagbablog. Kahit siguro, hindi pa siya, or hindi kayo magtrabaho, okay lang. Kasi, may monthly pa na nakukuha. Kumbaga, malakas pa, or okay pa yung kita ng pagbablog. And then, nung pagsapit ng, 2023 na nga, magto-24 na. Yun na, nag-start na 2023, ang bumaba na yung kitaan ng pagbablog. And then tapos yun na, nag-open kami ng store. Na-stop yung kanyang application nung nag-open kami ng tindahan. Na siya, kumbaga, na okay na yung medical niya nung August. Kaya naman kami nag-open ng coffee shop 2023. Na okay na yung medical niya noong August, tapos hindi siya nag-proceed sa application niya. Kasi yung agency niya, bago siya interviewin, kailangan niya munang mag-phase 1, kailangan niya munang gumastos, kailangan niya munang magpa-medical. So, madaming beses siyang nag-fail sa medical dahil nga umiinom pa rin, inom dito, inom doon, tapos malakas magsigarilyo, lumboy, tsaka basta. So, basta, madaming beses bumagsak sa medical, puro medical talaga. And then, nag-stop na naman. Ayun na nga, yung August na okay na yung medical niya, pero hindi kami nagpatuloy kasi, hindi siya nagpatuloy dahil na-busy sa coffee shop. Yun naman yung time na na-hospital siya, dinala namin siya sa hospital kasi parang sobrang madami na siyang nilalabas na pawis, and then dun sa tindahan mainit, pinapapawisan siya ng sobra. Bumaba yung potassium niya, parang wala yung lakas ng mga tuhod niya, kaya dinala namin siya sa hospital. And then ayun, pahinga muna, hindi mo na tapos nung last year naman, balik na naman ng apply, ibang agency na naman yung trinay namin. Madami namang agency na tumatanggap ng SSW para sa kay Titing na galing na siya ng Japan. Dapat nga hindi pa siya SSW, T3 pa ata, 3 pa siya doon. So, nag-apply kami sa premium kung dati makikita mo kami kasama si Pix Vlog, nag-apply kami doon sa agency ng Titing ngayon. Tapos, ayun, na-fill na naman kasi medical. Tapos, hanggang sa nakahanap si Pix ng agency na premium, doon nag-apply na naman si Titing, interview siya. Dalawang interview ata siya doon, hindi siya na-select. Kasi, yung kinukuha ng company, like, 20 sila na i-interviewin, yung kukunin 4 lang, yung ganun. Malabong talagang ma-select siya. So, 2 beses siyang in-interview doon sa premium company. Tapos, hindi siya na-select. And then, yung last naman, nag-message siya sa niya doon sa agency sa Japan na magpapa-recommend siya, magpapatulong siya, gusto niyang bumalik ulit sa Japan. So, yung agency naman niya doon sa Japan,
kinontak naman yung agency dito sa Cebu, pinag-report siya hanggang sa pinag-process na medical niya. Na yun, medical na siya, bagsak na naman. Basta unlimited, bagsak siya sa medical. Dito. Hanggang sa, sabi namin, nag-decision kami na pumunta kami ng Bukid. Nung, after na nung, namatay si Kuya, June ata yun, June or July ba kami, May, June, pumunta kami ng Bukid. Kasi, sabi ko sa kanya para at least malayo ka sa sa inom, tapos pagpawisan ka kasi dito sa bahay hindi ka pinagpapawisan. Dito hindi ka rin masyado naaarawan. Mag-computer, magpakain ng kambing, pakain ng manok, punta ng taas, ganun lang. Hindi yung yung trabaho talaga na trabaho na pagpapawisan. So, pumunta kami ng Bukid. Ayun, binibigyan ko siya ng pagkakaabalahan niya. Like, sige, gawa tayo ng kulungan ng manok. Hanggang sa, ayun, nabisi na siya. Tapos, nagpa-medical kami. Ongoing pa naman yung medical niya nung time na pumunta kami ng Bukid. Pero, by schedule. Ayun, na-okay yung medical niya. Umiyak ako, guys. Kasi sabi ko, ang dami naming pinagdaanan na medical, tapos palaging mataas yung result, tapos ngayon okay na. Sabi ko, ito na yung simula, sabi ko gano'n. After nun, uminom na naman ng bayad. Uminom ng GSM kay Pista. Pagkainom niya, after 1 week or 2 weeks, medical. Taas na naman yung result ng SGPT niya. Yan, another na naman bayad, gastos na naman. Kasi may interview, hindi siya makaka-proceed doon kung hindi okay yung hindi siya fit to work sa phase 1 pa lang. So, dalawa sila lang i-interviewin, nag-back out ang isa. So, automatic siya. Dalawa sila kasi yung isa na-hire na pala siya sa Canada, kaya pinili niya yung Canada kaysa sa Japan. Then yung isa recommended siya. Then si Titing kumbaga hindi siya recommended, kumbaga back up lang siya sa ni-recommend. Nag-back out ng isa, so yung nangyari, siya na yung kinuha. Interview na. Tapos siya doon sa city, basta nakailang beses yung bumabalik ng city. Minsan sumasama ako, minsan naman hindi. Medical, aalis dito ng gabi, hindi naman gabi, aalis ng madaling araw dito, tapos babalik ng tanghali, katapos ng yung medical. Sobrang dami. And then yung time na yun, mas pinili ko munang manahimik. Hindi ko muna pinagsasabi, sanamin ko na aalis si Titing, may appointment sa ganito, ganyan, may appointment sa ganyan. Kasi naniniwala ako sa evil eye. Kasi, alam ko, hindi lahat ng tao is, gusto nila yung may nangyayari sa'yo na maganda. Hindi lahat ng tao is natutuwa. Kaya, ayun, mas pinili muna namin ni husband na, minsan mag-uusap kami na, tayo lang muna ang dalawa, mamaya ka na magsabi, mamaya ka na magkwento ng kay ganito, kay ganyan, ang ganon. Minsan pa nga yung mga malapit ko na kaibigan, sinasabi sa ha? Hindi ko alam na ganyan. Ay, hindi ko muna sinabi. Ano ko na lang, sinasabi ko na lang, tapos na yung ganon. May pinagsasabihan ako, kung ano yung nangyayari sa amin. Pero, yun lang, sa kanya lang, hanggang sa kanya lang. Diba? Banda kaya, yung parang hindi mo muna i-broadcast kung ano man yung magandang nangyayari sa inyo. Saka na lang kung nandyan na. Tuloy na. Joke lang. Tama ka, May mga tao talaga hindi masaya sa tagbaban. Oo. Hindi lahat. Kaya, hanggat maaari, sabi ko kay husband ko, yung tao dito, lumabas na yung niya, yung COE niya, syempre yung ticket, hindi naman libre ng company papuntang Manila. Hindi yun libre. Basta daming gastos left and right, up and down. Daming gasto. Buti na lang kasi may nagpapautang. And then, mayroon kaming, hindi ko na sabihin mo
Kasi ano na yun, kumbaga, sa amin na lang yun. Ay, buti na lang kasi si husband, ano siya, tawag siya, pag sinabi kong huwag mong sabihin, hindi niya sinasabi. Then yun, lumabas na yung dapat April tentative niya. Okay guys, yung April guys, yung hindi pa okay yung medical niya. Sabi na ng agency, oy Vicente, mag-expire na yung yung medical mo, kailangan mong makapasa. Pag guys, hindi ko pala nasabi sa inyo, may gallstone si Titing. So ayun, kaka-medical niya, pabalik-balik. Kasi pag hindi ka nakapasa ng isa, repeat dalawa, repeat tatlo, pag apat na yan, ultrasound na naman si husband ko. Tapos yun, nakita na may gallstone siya na 0.16 ata yun, or 18 or 15 ba yun, nakalimutan ko na. And then ayun, sabi ko, wala, paano to, makakaano pa ba yan, nagwo-worry na kami kasi syempre sobrang laki na ng nagastos, laki na ng utang namin. Tapos ganyan lang, dasal lang ako, dadasal kami ni Titing, basta palagi lang ako nagdadasal. Tapos hanggang sa nakailang clinic kami na pinuntahan para ma-okay yung niya. Binigyan siya ng fit to work, tapos balik na naman ng agency, tapos na naman, may pinatest na naman ulit hanggang sa okay na fit to work. And then pag medical na naman niya ng yung phase 3 na, yung last na medical niya, dalawang beses lang kami nag-retake ng niya. Yung isa kasi, yung pang final na medical niya na dito, nakaisang beses lang kami nag-retake. After nung isang retake, okay na, fit to work. Oh, thank you Lord. Sama kayo pumunta ni husband nun ay. Nagsimba kami ni husband, pumunta kami ng simbahan, nag-cook. Tapos after nun, antay na lang kami, ang tagal muna bago nag-update yung agency, mga ilang weeks pa muna. Sabi ko, Titig, i-update mo na yung yung agency mo, kumusta na yung yung application mo, sabi ko ganun. Kasi walang update yung company. Kasi pinapirma na rin ako ng agency na just in kung ano man yung decision ng employer niya, kung ika-cancel siya, kumbaga wala kaming habulin, wala kaming kasi kumbaga last chance na ibibigay ng pag hindi pa na okay yung medical niya, wala, ika-cancel siya ng employer ko. Patay. Hanggang sa one day na okay na yung medical niya, tapos tumawag yung agency niya kasi kailangan siyang mag-report, and then kailangan pirmahan yung passport niya kasi hindi pa daw pala napirmahan. Kailangan i-process daw ngayong araw yung visa niya, dadalhin sa Manila. So, hapon na nakalas si Titing dito kasi nag-chat sila ng umaga, tapos hindi nila na-check na wala pa palang pirma, kaya kahit na hapon na, alas 4, umalis si Titing, tapos pumunta ng SM para dun pirmahan yung niya, visa niya. Tapos wait kami ng mga 2 weeks lang, 2 to 3 weeks. Dumating yung COE niya. Yung COE niya, next na yun is yung visa. So, wag ka munang magkwento. Lang muna yan, sa atin na lang muna yan. Sa amin lang. Tapos, yung visa niya, keep shot ka lang muna. Kaya yun yung time na umiiyak ako. Nasa Olongapo ako nung nalaman ko na may visa na si husband. Naiyak lang ako, guys, kasi parang bumalik sa akin yung hirap ng pinagdaanan namin ni husband. Tapos sabi ko, basta pasalamat ako dun kay Mama Mary. Tapos kasi nandun yung alaga ko, nag-uusap sila, tapos pumunta lang ako ng kusina para umiyak. Buti nga hindi nila napansin yung mata ko. So yun, tawag na siya ng tawag sa akin, hindi niya ako makontak. Kay yung cellphone ko naka-silent kasi. Sabi niya, uuwi ka ba? Nakapag-book na ng ticket na ata yun,
14 ata. Kalimutan ko na. Basta Sabado yun. Then, nirebook ako ano kasi nagkaano doon. So, kaya yun, umuwi ako ng 17 kasi final briefing nila. Tapos sabi ko, 3 days na kami nagkasama dito ni husband, 3 days. Kasi 20, yung flight niya is nung Monday, papuntang Manila. Tapos kahapon naman, ng umaga, yung papunta ng Japan. And then, nag-alala pa ako dahil yung cellphone niya nadala is okay naman. May konting ano lang, yung parang black sa gilid ng phone. And then, sabi ko sa kanya, palitan niyo yung cellphone. Ayaw naman niya magpalit kasi okay pa naman daw. Okay pa naman yung cellphone. Ayaw niya na magpalit kasi gagastos na naman. Uutang na naman. Ganun. Yun yung iniisip niya. Doon na lang daw pag ano. Doon sa dorm nila, na pinag-istihan, yung CR, pagdating nila may light daw. Pero nung gagamitin na nila, wala daw light. Kaya ginamit niya yung cellphone niya para gawing flashlight. And then hindi niya na-check na yung pinaglagyan ng cellphone, halimbawa ito yung bowl, tapos yung taas ng takip ng pang flash, doon niya nilagay yung cellphone niya. Syempre pag yung gagamitin mo pang flashlight, tataob mo siya. Doon niya nilagay, hindi niya na-check na may tubig pala, basa pala. So paglagay niya, kasi may parang crack na yung cellphone niya, tapos dito sa gilid may ng tubig. Pinasok ng tubig. Pag check niya, tumawag kagad siya sa akin, sabi niya yung cellphone niya, ganito, ganyan. Kalahati, kalahati, gumagana pa. Sabi ko, naku, paano yan? Hanggang sa, pumunta na sila ng airport, 11 ng gabi. Tapos, 11 ng gabi ng Monday, hanggang sa lahat nabablock na. And then, sabi ko, sige, gawa ka na lang ng paraan dyan para ma-update mo ako kung nasaan ka, kung nakarating ka na ba ng Japan. So, yung kasama niya doon siya nakigamit ng cellphone, mga 1 AM na ata yun, kasi hindi na talaga gumagana yung cellphone niya. So, doon sa kasama niya, nag-message sa akin, tapos doon tumawag siya, tapos after nun, tawag siya ulit sa akin nung pa-boarding na sila, tapos hanggang sa nag-alas 5 na lang, hindi ako natulog kasi syempre minomonitor ko rin siya kung ano na ginagawa niya, kung nakaalis na ba sila, So inantay ko na makaalis yung makaalis sila. Tapos pagka umaga hindi na naman ako natulog kasi inantay ko din yung pagdating nila. Kasi 4 hours na naman yung biyahe, 3 to 4 hours. Pagdating nila, sabi ko 12:05 yung dating nila ng Japan, sa Osaka sila. Wala pa rin online sa kanila. Then, yung agency nila, nagchat-chat kay Titing, kasi na-open ko yung account ni husband. Nagchat kay Titing, na, nasan na kayo? Kasi yung sundo nyo nandyan na, kanina pa. Tapos mag-aalauna na, wala pa rin sila. Sabi ko, ano kayo nangyari sa kanila? Kasi, yung agency nila, nagchat-chat din na, yung sundo nila nandyan pa. So, ibig sabihin, hindi pa sila na-pick up. Aray, namamanid yung pa ako. Then, nag-alas 2 na, 2 na yung nag-chat kay Titing. Sabi niya, nasan na daw kayo? Kasi nandyan na yung sundo niyo. Hala, hindi pa pala nasundo si Titing. Tapos hanggang sa nag-alas 3 na, kumbaga nakikipag-communicate na ako sa agency niya. Sabi niya, wala pa daw kasi ni isa, wala pa daw nag-online sa kanila. Sabi ko, baka lobat or hindi nakapagpa-wifi doon. Kasi yung airport daw doon, sabi ni Mami, may wifi. So, wala man lang ni isa sa kanila nag-open ng messenger nila na nag-chat na nandun na sila, nakalapag na sila. And then, nagtawag ako sa admin ng WCA, sa sa sponsor ko, sa airlines. Nagtanong ko kung may apps ba na pwedeng i-trace yung flight. Then, ayun, binigyan niya ako, nakita ko na lumapag pala sila ng 12:58 ng hapon sa Osaka. Pero matagal silang nakaalis sa airport. Matagal silang nakalabas dahil may pinapirmay mga papel pa na pinirmahan daw, marami daw, para daw, alien card ba yun. Kaya natagalan silang lumabas ng airport. And then, pagdating niya doon sa may kasi siya, simpay doon. Chinat ko, sabi ko, sir, just in case dumating yung husband ko dyan, pakibalitaan ako. Kasi
sabi ng agency na na-pick up na daw sila ng bus mga 3 ng hapon. And then sabi naman ng kanyang kasamaan doon na hindi pa yan sila dito didiretso ma'am kasi dadaan pa daw yan ng agency dahil bago sila ipunta dito sa dorm, may medical pa sila. May medical niya husband ngayon. Sana walang maging problema sa medical niya doon. And then, Thursday or Friday pa yan daw dadalhin doon sa dorm. Sabi ko, sige, patay. Wala talaga ako, hindi talaga kayo magkakausap ni Titing. And then, mga 7 p.m., tumawag si yung kasama niya doon. Tumawag sa akin. Uy, sabi ko si Titing siguro to. Pagtawag ko si Titing nga, sabi niya, dito na ako sa Japan. Ang tagal daw nilang nakalabas. Sabi ko, inahanap na kayo ng agency nyo kasi hindi pa daw kayo lumalabas, hindi pa kayo na-pick up. So, yun. To make the story short, pinakita niya sa akin yung room niya. Meron na siyang rice cooker doon, provided ng company. Tapos, meron siyang mini ref, may bed. Okay naman yung room niya, maluwag. Tapos, pagkain wala. wala siyang pagkain doon. Buti na lang kasi pinadalahan ko siya ng bigas na 2 kilos. So, dalawang isip pa nga ako kung tatanggalin ko kasi nga may mga nababasa kong comment na bawal magdala ng bigas. Yung tabako tinanggal ko kasi bawal talaga yun. Tapos, yung bigas, kumbaga na lang yun, kontrabahalan na lang. Sabi ko, sige, papadala ko na lang yun sa'yo kasi inisip ko rin pagdating niya doon, baka walang pagkain. Yun nga, walang pagkain. Pagdating niya doon, nagsahin pa siya ng kanin, tapos niyang tinanggal yung mga yung mga gamit niya sa maleta. Nagsahin pa siya ng pagkain niya, tapos hindi ko lang alam kung ano yung inulam niya kasi inend ko na yung tawag dahil nakakahiya naman doon sa pinaghiraman niya ng cellphone. Syempre, makikipag-video call pa yun doon sa asawa niya. So, yun na. Tapos hanggang ngayon, wala pa, hindi pa siya nag-update, hindi pa yun hindi pa yun manghihiram ng cellphone kasi wala siya sa dorm. Nasa siguro yun, nasa labas kay yun nga, medical niya. Ay, nasanay pa naman yun siya na may cellphone. Tapos bigla na nawala yung cellphone. Kawawa. Kaya nagtatanong ako kung ilang days kung magpapashipping ng cellphone, magpapadala ko ng cellphone dun sa kanya, ilang araw, papadala ko na lang yung cellphone ko, uy. May computer naman dito. Computer lang ako dito. Yung cellphone ko kasi, nandyan kasi kay kay Kayla. Ayaw naman niya ng kasi sabi ko sa kanya, palitan natin yung cellphone mo, yung pwede naman yung iPhone, ayaw talaga niya, gusto niya yung cellphone na kasi matagal malubat. At saka nandun yung kanyang nilalaro. Ay, naku buhay, ganun talaga. Mas maganda yung aalis di nagpapasabi, ganyan kami, di may kapatid ko nang umalis, nalaman na lang ng kapitbahay namin, nag 1 month na siya doon sa Dubai watching film pa nga dyan, di ba maganda yung ganun na hindi alam ng mga tao na nandun, umalis ka na pala. Tears of joy, Mai, feel kita, kaya yan sabi ko sa iyo. God is good. Ate Myra Kalalo po, asa lapit si Titing May sa anak ko sa Itama. Sa Imabari, Ate Janet. Sa Imabari, Avakin, Lisa, same to my LDR din kami. 18 years na, laoy, Ate Ros Velasquez, ang tagal. Ayoko naman lumabot ng gano'n katagal, no? Lang ako baga, sabi ni husband, sabi ko din sa kanya, kahit isang kontrata lang, makapagtrabaho siya ulit. Kasi, syempre, para sa future namin, pagdating ng araw, sabi ko, mag-ipon siya doon, dahil ako magtatrabaho naman ako. Mahirap din, kung aasa lang ako sa kanya, kaya ko pa naman magtrabaho. Nakakabangot din kung magantay lang ako sa kanya dito. Sayang ang panahon, sayang ang oras. Hindi na may babalik, kaya magtatrabaho din ako. Lang muna ako ngayon, nag-relax muna ako ngayon kasi iniisip ko pa kung ano yung maganda kong gawin, kung ano yung gagawin ko after nito. Kasi kailangan ko din magpakabisi. Kung hindi ako magpapakabisi, palagi ko lang iisipin si Titing kung anong ginagawa. Ayoko nang ganun. Tsaka nasanay naman ako na may ginagawa.
Wilder po. Malapit ba siya sa kay Paul? Malayo po, ate. Parang Cebu to Manila, yung layo nila ni Paul. Malayo. Merong, ano, yung mga iba kasi kasama niya, nandun na rin, pero malayo. Talk about manifesting my unended care is good. True, naniniwala ako dyan, ate. Ate Charlene, you should take your PCOS meds for a full year before your honey comes back from... Yes po, Ate Veda Diego. Mag-ano ako? Nag-iisip ako kung dito lang ba ako sa Cebu or kung ano. Kasi for now, ayoko munang magpunta ng ibang bansa. Hindi ko pa alam. Hindi pa ano, kung ano. Basta, alam na lang. Dumilim na naman. Parang uulan na naman. Imabari, Kagawaken sa barako siya. Yes po, atin Neneski. Yes, may maganda work together para sa good future. Correct time is gold and God bless both. Yes po, kailangan kung magtrabaho para matulungan ko siya. Kasi, kung may trabaho ako, hindi naman niya kailangan magpadala monthly sa akin. I-ano na lang niya yun, i-save na lang yun, ipunin niya na lang doon. Kasi ako mag-iipon din ako, and then, kay mama ko. Diba? Yun lang. Ayaw ko magtrabaho, kasi sayang yung panahon. Makapag-ipon kami, para pagtanda na namin, kung hindi na namin kaya magtrabaho, kung makabili kami ng lupa, sa bukid, magbubukid kami. Doon kami sa bukid. Titira. Tapos tong bahay na to, paparintahan namin to. Ay, hindi naman kasi forever yung mga kapatid ko nandito sa akin, nandito sa bahay namin. May may time din na gusto nila mag for good doon sa Leyte or dito sa Bustipen. Kay matagal na rin sa Bustipen dito sa sa amin. Tsaka may bahay naman dito sa likod. Okay lang din, para at least may kasama din kami dito kasi kami lang ni husband. Less lang yung panahon. Si Paul nga naka 2 years na dun sa Japan. Alam, kumbaga, antay-antay lang kung kailan yung natin para sa atin. Mahirap kaya yung mahirap kaya yung trabaho doon. Tapos maliit lang din yung sahod. Abi na ako, may ikaw may mula visiting. Yes, Ate Jana. Saan siya sa Japan? Sa Imabari po si husband ko po. Hi, Ate Rinyukino. Nasa Japan po siya. Dito sa Manila, ulan pa rin. Yes, gawin mong busy. Yes, kailangan natin gawing busy yung sarili natin. True, Ate Veda Diego. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, minasan. Parang gusto ko mag-aral ng Gusto ko mag-aral ng Japanese language. Maghanap ako ng sa TESDA kasi meron yun, libre. Ano lang, gusto ko lang mapaka-busy. And then, 50-50 din. Alam. Baka bukas umalis ako eh. Naantay ko yung, kasi schedule bukas ng dialysis ni nanay. Yung patient ko before. And then, yung classmate ko nandun. And may, may parcel kasi siya dito sa akin, and then hindi pa niya binabayaran. Tapos binayaran ko na. Kailangan kong kunin sa kanya para may bigay ko na yung parcel niya. Hello, Ate Remedios Gano, talo po. Sa Imabari, Ate Rinyukino, yes, parang mas maganda ang buhay nila Stephen dyan sa Cebu. Yes po, Ate Nancy. Mag-work na niting. Yes po, Ate Jan Miranda. Alam, may magkasama si Paul. Hindi po sila magkasama ni Paul. Pila siya katuig dito, May. Yung, Sir Anton, hello po. Yung contract niya is 3 years, pero pwede siyang tumagal hanggang 5 years doon. 5 to 10 years ata yung SSW. Kasi sa kanya na yun kung mag-renew pa siya. Then, every yearly yung visa nila, renew. Oo. SSW siya, pwede siyang umuwi yearly. Pero kung isipin mo, kung isipin niya na uwi siya ng every year, sayang yung pera, tas ilang araw lang magbabakasyon dito, wag na siya umuwi. Ako na lang yung papuntay niya dun. Di ba, pwede naman yun.
my French dapat imong tun-an para sa Canada or sa France, ate. Lusod man kayo, no? Oy, apply ka caregiver Japan. May yes po, ganun gusto ko mag-apply ng caregiver sa Japan. Pero mahirap. Kasi kailangan mong mag-aral ng, ayun nga, kailangan mong mag-aral ng Japanese and then kailangan mong ipasa yung, ano nila, yung exam nila. Defaya di Guzman, God is good. Di ka na iismulin ng mga hunyango. Hindi naman, Ate Fena de Guzman. Ate Veda Diego, how about Tipen and your youngest brother? They don't want to go out of the car. Oh, hindi ko pa alam. Si Boss Tipen, ewan ko, ini-encourage ko si Boss Tipen na mag-aral ng ALS. So, nag-aral din naman ako ng ALS. Pasalamat na lang talaga ako kasi inisip ko na mabuti, inaalala ko yung yung future ko. Hindi ako nag-aral, siguro, hindi ako nag-ALS. Ano kayong gagawin ko after nito? Ano kayong gagawin ko? Buti na lang talaga kasi nasa tamang environment ako. Hindi nga kasi yun nga, nag-aral ako ng ALS. After ko mag-graduate ng ALS, nag-aral ako ng grade 11, grade 12, tapos nag-caregiver. Ano talaga, andun pala yung kambing sa taas. Siya sa airport, sa Osaka, Ate Rinyukino, si Paul nagtabang kay Titing May. Dili, Ate Jen. Nag-apply si Titing sa direct, sa company niya. Iba yung trabaho ni Paul at saka yung trabaho ni Titing. Japan po to. Yes po, Japan po. Yes, nasa Japan din si Pix. Dali ra jud kayo ang French speaking may Kaiser's Japanese goodness, magpilit akong dila target. Kauban ako may kay 5 years sa Japan. O dugay sila husband naman dapat 5 years sa Japan kasi hindi na siya nag-renew. Nung time na yun single pa siya. Nung umuwi siya kasi nagkakilala kami na Titing, umuwi siya December, January, February, March. March kami nagkakilala ng Titing, then April ayun na, na kami. April nagsama kami. Nag-live-in kami sa kulungan ng baboy. Tignan nyo ngayon. Dating nakatira sa kulungan ng baboy, ngayon may sarili ng bahay. May sarili ng kwarto. Hello, Mami! Andito na yung helicopter ko. Joke lang. Canada ay madali lang basta experience ka at sa certificate ka. Experience mo lang ng 6 months or 2 years, meron kang pag-asa maka-work. Parang matagal ata, Ate Josie, yung ng Canada eh. Kasi kailangan mo pa mag-antay ng nila kung kailan mag-open yung nila dun sa Canada. Siguro kung nandun ka sa ibang bansa like Taiwan, mag-cross country ka. Hirap. Pero sabi ko, okay lang naman dito sa Pilipinas. Basta meron kang regular na trabaho as a caregiver. Sa private kasi mas okay yung sahod kaysa pag sa labas ay hindi sa loob. Maasim na yung digay ko kaya di pa ako kumain. Pag sa hospital ka, maliit yung sahod mo pag sa private ka. Pero pag sa labas ka, like sa bahay ka, live-in ka, depende pa rin sa sa employer mo. Kikita ka kung may regular na trabaho ka, kikita ka ng 30 to 40,000. Pag yun, regular dun, walang day off, diretsong trabaho, banal yun kumbaga. Ngayon kasi maraming hiring, Saudi. Kahapon nga may tumawag sa akin. Kahapon, Saudi. Ayun, sabi niya, interested ka bang magtrabaho sa sabi ko, yes lang ako ng yes. Sabi niya, aware ka ba na 1,800 dirham yung sahod? Hindi mo na ako sumagot. Sabi ko, 1,800? Magkano lang yun? Tapos yung unang offer sa akin, nung kailan ba yun? May ata yun? Na may nakontak ako. Yung offer niya sa akin 2,500 dirham, so nasa mga 35,000 yun.
So, wala pa akong in situ, ano lang, kumbaga, try ko lang na pag-apply. Marami naman kasi sa online, pwede ka mag-apply. Sa'yo na lang yan kung ipoproceed mo. And then, trinay ko lang. 2,500 dirham. 35,000 or 38, 38,000. So, okay na rin. Pero hindi ko pinagpatuloy yun. Tapos kahapon may tumawag. Matagal na kasi ako hindi nagsasend ng application eh. Mga ilang, siguro mga 2 months na. Tapos may tumatawag pa rin. Sinagot ko lang yung tawag. Then sabi niya, 1,800 yung offer. Aware ba daw ako? Tagal kong sumagot. Siguro mga ilang segundo. Segundo lang ang tagal na. Sabi ko, oo. Kinumpit ko kaagad. Sabi ko, 27,000. Caregiver, yung applyan mo, pero yung ibibigay sa'yo na visa is domestic helper. So, pag natapos ka ng kontrata, domestic helper yung certificate mo, hindi caregiver. So, experience mo, domestic helper. Sayang naman. Correct ka, may basta sikap at tiis lang, focus ka, takot sa Saudi, may mga tigasin, mga pasyente sa Saudi, ilan lang mga naalagaan at may family nila, or dito ka sa Malaysia, ako hawak ko Alzheimer, granny, ate Josie. Okay na ba yun, di ba? Okay lang yun, ate Josie, yung case na hinahawakan mo sa Alzheimer, granny. Kaysa naman na yung isa kong classmate, hindi ko alam, baka na yun, baka umalis na yun dun sa pinagtrabahoan niya. Hindi rin kaya biro mag caregiver. Mahirap din. Nakatakot sa Saudi or Middle East, Ate Luz. Kaya nga, isabi ko, dito na ako sa Pilipinas. Dito na muna ako sa Pilipinas. Okay? Basta may regular na lang trabaho. Okay, makakasurvive naman dito. Kaya ko naman may trabaho, walang day off. Kaya ko mag-straight duty na walang day off. Ano kong gagawin sa labas? Sunod ako sa loob, puputi pa ako. Sabi, sunod ako sa loob, kay puputi pa ako. Nagugutom na ako. Sa nag-imong English speaking, may dagan kay ko. Hindi ako mag-English. English speaking. Hindi ako magaling sa English. Kinarabo yung English ko. Pero okay lang yun. Ang importante, nakakaintindi ka sa sinasabi nila. Mahirap lang magsalita. Pero okay lang din kasi hindi naman lahat ng foreigner magaling mag-English. Diba? Huwag sa Saudi may, di ano lang, kumbaga, hindi, wala naman kung mag-Saudi. Ano lang yun. Sabid ba, yung parang mag-send ka lang ng resume, kung wala kang ginagawa. Nag-send lang ako ng resume, tapos, marami silang hinahanap na caregiver, pero sobrang liit ng offer nila. Kung pupunta ka na ng ibang bansa, tapos, kunti lang din yung sahod mo dun, dito ka na lang sa Pilipinas. Hindi ka pa mahirapan mag-English. Bakit ang asim ng dighay ko? Correct, may okay si Lola, dyan ka na lang. Business, ayoko na mag-business ngayon. Na-stress. Kumbaga nakahinga na ako simula nung kilinos ko yung coffee shop ko, hanggang hindi pa nga ako nabayaran ng kulang nila sa akin, hindi pa ko nila binayaran. Tapos, sabi ko, mapahinga muna ako sa sa business. Si Mariel nagbabantay ng tindahan. Kasi, kung mag-start ako sa business, syempre, kailangan pag may negosyo ka, may pumapasok sa'yo na pera, hindi yung, palagi lang ako palagi lang akong umaabuno sa tindahan, kaya pinaklose ko na. At least nakalas sa sitting, save mo yung pay niya, and dyan ka muna sa inyo. Mahirap po lang nag-intindi sa bahay mo. Ano ka naman si Boss Stephen, mahirap din kasi kung aasa lang ako kay Titing. Naku, syempre di naman pwede asa ko sa kanya yung pagsusupport ako kay mama. Hindi pwedeng ganon.
Kaya kailangan ko din kumita ng sarili kong pera para ipang-support kay mama ko. Yun, pag ano na everything is good, everything is okay. Kasi plano ko, magtrabaho muna ako ngayon, and then, ang goal ko ngayon ay, i-ano ko si mother. Pagawan ko siya ng, tindahan sa bahay para hindi na akong papadala sa kanya monthly. Diba guys, maganda yung idea yun. So, kailangan ko magtrabaho ng at least 3 to 4 months na regular duty. Para mabigyan ko ng puhunan si mama. Magtindahan siya doon para hindi ko na isipin yung monthly na padala kay mama. Kasi doon na niya kukuhain sa tindahan niya. Yung pang araw-araw niya, pambayad niya ng kuryente, kain niya. So, makakapag-ipon na ako. Akong ipon. Nung ipon ko lang, sama ng loob eh. Pwede lang ibenta yung sama ng loob. Mayaman na ako eh. Joke lang. Diba yan? Walang na gano'n ng pagkain. Wala pa. Hindi pa nag-contact si Titing. Reflux yan. Paano yung gold na bike ni Titing? Gold na bike ni Titing? Wala siyang bike na gold. Motor at yabakin. Nandito lang yung motor niya. Kung pwede nga, ibebenta ko yun. Bibili ko ng cellphone, papadala ko sa kanya. Kaso ayaw niya ibenta, guys. Ayaw niya ibenta kasi ano yan niya, alaala niya yan nung first contract niya sa Japan. Kaya ayaw niyang ibenta. Nasa Leyte po yung mama ko, Ate Agnes Balano. Ang hirap ng buhay. Sobrang hirap kaya kumita ng pera ngayon. Hirap-hirap ng buhay, pero laban lang. Gutom ako. Saan kayo si Kayla? Kayla! Saan kayo si Kayla, guys? Hindi ko napansin. Saan kayo yung kapatid ko? Siya yung magluluto ng corned beef eh. Wala siguro si Kayla dito, guys. Baka umalis. Yes po, Ate Vera. Gutom na ako, guys. Yung kapatid. May kanin na kami. Wala po. Wala. Mag-aantay lang ako. Mag-aantay lang ako hanggang mamayang gabi na tumawag si Titing. Makihiram siya ng cellphone sa kasama niya. Pero hindi ko lang alam kasi yung kasamahan niya dun sa dorm, syempre mamaya pa yun uuwi. Mamayang gabi pa yun. And si Titing din may pagkamahiyain kasi yan. Manghiram siya ng cellphone mamaya, magkakausap kami. Pero saglit lang din yun. Niisip ko kasi, kung ilang araw, just in case ipadala ko yung cellphone ko, ilang araw darating sa Japan. Tapos magkano yung babayaran? Baka mahal. Umuwi na mama. Matagal na pong umuwi, Ate Gina. Mga, siguro mga 4 or 5 months na. Okay lang na naglisod basta maninguha mo, work lang. Ang importante is you need to take care of your health as well. Yes po, Ate Charlene, kailangan din. Sino ba para kay Kayla? Ako sa kanya. Hindi na kasi ako nagpapaaral sa kanya. Hindi na ako nagpapaaral kay Kayla ngayong taon. Hindi na ako yung nagpapaaral kay Kayla. Talas Meminda Yape. Hindi na rin siya naghingi sa akin ng baon. Nagkapro pala si Tingma. Yes po, Ate Bernadette again. Sana binila mo ng cellphone si husband bago siya umalis. May cellphone po siya, Ate Sene Esteban. Kaso po yung cellphone niya, pagdating ng Manila, nabasa. Kaya, ayun, hindi na umabot ng Japan. Malayo sila, Ate Maris Bansing. Parang Manila yung layo nila. 25 hours yung biyahe. Kati ng ilong ko. Malayo. Hindi pa naman yun siya sanay na walang cellphone. Bakit siya umalis ng walang phone? Meron siyang cellphone, Ate Luz Meminda Yape. Mayroon siyang cellphone, nadala. Siyempre, hindi naman pwedeng umalis siya ng walang cellphone. Nasira, pagdating na Manila, nasira. And then,
Kasi makalas 10 na eh. Sabi ko sana kung meron pang bukas na cellphone store sa Manila nung time na yun, pwede pang magawan ng paraan kamo. Kaso, yun na. Wala nang ano eh. Wala nang bukas na ano. Lalo na't maulan, may bagyo, may ano, maulan. Kaya walang masyadong nagtitinda sa ano, 'di ba? Kasi meron namang bibili sa kalye. Wala. Si Pix may doon. Layo po, Ate Milagros, malay din. Nasaan na si Nikki? Si Nikki po is nandun po sa bukid. Lagom na ganito si Nikki. Siyempre, mainit. Mainit na maulan. Nasa bukid si Nikki, and then si Inting is nandun sa lola niya. Sila. So matotal, sarili ko na lang yung iisipin ko. Tsaka yung asawa ko. Yung mama ko. Sa kailan din na ako napapaalala sa kanya. Thank you so much sa nag-support kay Kayla, nagpapaalala kay Kayla. Nangingi ng baon sa akin eh. Kaya sabi ko sa kanya, lalo na yung time na kasi syempre nagagastos pa kay Titing. May pangutang. Ay, Kayla! Stop ka na ng pag-aaral. Pagod na ako magpaaral sa'yo. Nandiyan ang hihingi ng pera sa akin. Basta amping lang, ayaw ka stress o kaguol. Basta as lang per may. Kailan sa Ginoo. Always po, Ate Charlene, mahirap pag walang. Oo, Ate Wendy, mahirap pag walang cellphone. Kahit nga ako siguro ako. Sana ako na may cellphone. Syempre, yung cellphone makakatulong kumbaga ma-divert yung iniisip mo. Tapos communication din. Anytime rin kang tumawag. May suyo ka na lang kay Poldo na lang magpadala kay Titing madali. Hindi ko lang alam. Malayo din si Paul. And then ayun. Kinsa nagpala kay Kayla man. Siya pariya, oy. Hindi mo siya mag-istorya, oy. Basta may napapala sa kanya. Sumasakit yung ulo ko. Gugutom naman siguro ko, eh. Wala si Kayla dito, guys. Kaya kung nandito lang yan sa bahay. Kanina pa yun, nagalit na nandito ako sa taas. Ayun, ano yung kwarto niya. Nagalit yan. Pati yung ilong ko. Kain na lang tayo kay. Saan pa yung si Kayla? Asa si Kayla? Asa si Kayla? Tipin. Ay, ni Kayla. Tumulero. Nilagawa ka na Mariel. Kayla! Mariel! Where's Tita? Hindi na mo yate, kinagpiplan nga turog. Ikaw lang kumakain yun. Tao dila. Tulog pala si Kayla, guys. Dito na tulog kila Mariel. Pati si Mariel tulog. Luto tayo ng ulam. Kumain na ba? Na hindi pa si Kayla kumain. Wala pang bawas kong kanin. Luto tayo. Magantay lang ako kaya nabukas mo pa. Kaon na. Dayan pas malabas na mo day. Richard both body and mind. Pera na lang padala mo kay Titing at doon nabumili ng cellphone niya Ate Senis. Diba? Mang-hold up pa ako. Wait lang. Bulad! Patulak ilong ko. Sana yung kawali ko. Pati kawali ko nagbabakasyon.
Papalit siya kay Paul o second hand cellphone. Bayaran na lang niya si Paul. Yung problema kasi malayo si Paul. Siyempre, gasan ng bulan. Ilan taon na si Titing? Ano po work? Ate rin yung Kino. Supreme init dito. Ngayon, sobrang init sa Japan eh. Ano po, 34 si Titing. Tapos, ano siya, welder yung kanyang ano, pero pagdating dun sa company, ano siya, grinder. So, na kayo yung kawali ko, pati kawali ko ng bakasyon. Pati ng ilong ko. I'm hungry. May saglit lang kay Paul yun. May pakiusapan mo si Paul para masipi si Titi. Saka na lang po kasi baka pag tumawag si husband mamayang gabi. Usap naman. Nag-video call na kaming tatlo. Ano pa? Sabi na husband gagawa niya ng paraan. Hindi ko alam. Hindi ko pa alam. Anong gagawin yung paraan? Hintayin ko lang siya. Hintayin ko lang yung update niya. Dami kasi nito. Come on! Dila lang kayo, pa kayo manugkaon. Ako may anak ko, 23 years old, nandun na kaila. Kuala Lumpur palagi ako nag-alala kasi mag-isa lang sa condo. Sabi ko pagkatapos ng contract 1 year mag-uwi na, naawa ako. Yun kasi tahimik, mag-isa lang siya sa condo. Si ano kasi si husband, tatlo sila sa isang ano ba. Po. Walay sura si mami. Walay sura. Itlog. Gusto ko ng itlog. Very cute. Very cute. Kasi lang ilong ko. Grinder po. Welder. Kasi lang ilong ko. Kailan dating niya, nandyan na po siya kahapon pa. Nandyan na siya sa Japan. Kahapon pa Ate rin yung Kino. Sana yung mangga ko dito. Ulamin ko yan mamaya. Okay. Tuyo, ulam ko. Tatlong taon po. Ang bango. Bango ng ulam ko. Ano pa akong dilata dito eh. Ayan. Ito. Biplop. Kasi, hindi siya, ayaw niya ng biplop eh. Kaya hindi niya pinadala yan. Ito, blue bay tuna. Overbagahin na kasi siya eh. Kaya, tinanggal yung ibang dilata. No, ayaw niya. Oh, bango ng ulam ko ah.
Amoy pati dun sa labas. Makati kasi yung ilong ko eh. Nagilamos naman ako. Hindi pa ako naligo. Nagilamos lang. Ha? Akon sura? Bulad. Bulad tapos dilata. Yung computer niya hindi na gumagana. Kasi ayun nga, usapan namin pag uwi ko, hindi siya mag-computer, baby time. After 2 or 3 days, hindi na gumana. Hindi niya nagamit ang 3 days. Nung ubuksan niya na, nung Sunday, hindi na gumana. Sira na rin yan. Ano ko yan, itatago ko siguro yan kasi wala namang gagamit ng computer niya. Masasira lang din yan. Ay, hindi ginagamit, masasira. Kahit itago ko yan, masasira yan. Tapos, ang ibang gamit dito, ililigpitin ko rin. Hindi pa ako nakapaglinis. Pero niligpit ko yung mga gamit dito na hindi ginagamit. Lalagay ko sa storage box. Tapos lagay ko sa sa kabila. Super init ngayon, yes po. Sobrang init dyan, sabi ni Mami. Init yung Japan ngayon, summer. Timing yung pagdating ni husband. Hello, Mai. Good morning, Ate Elbena. Good morning. So, guys, mag-end muna ako ng live. Kain muna ako. Aakyat muna ako sa taas. Punta muna ako kay la mother. Takpan ko muna to. Mayan ako kakain. Bye! Bye muna, guys. See you later. Inom lang ng inom ng tubig. Ano ba to? Ang kati ng ilong ko. Kaya muna ako dun kila mama. Ang chinelas. Tulog ata si Susha eh. Tulog pa. Pati si Marigil tulog. Pati si Kayla tulog. Ano to sila mga call center? Anong oras na? Kayla piya ko Ate Arlene, yung mother ko nandun sa nandun sa Tacloban. Yung biyanan ko nandito sa taas. Punta ko doon kila mama. Kasi dapat kahapon hindi ako nagpunta kahapon. Nantok ako, wala akong tulog, pero pumunta ko doon sa init. Sakit sa mata. Init. Bye-bye. Bye, guys. Thank you for watching.